Alam niyo po, kami ni Janice, marami akong gustong malaman pa, marami akong gustong linawin sa kanya na ayaw na niyang pag-usapan pa. Pues, sige, iba na lang. Iba na lang ang magtatanong sa'yo. Kaya eto, siya ang magtatanong sa'yo. Buksan mo ang mata mo. Isa siyang award-winning broadcaster! Miss Checha Lazaro! Hi, Jenny. Happy birthday. The floor is yours. Ay, thank you, Jenny. Para ka naman bibitayin yan. Bakit takot na takot ka ba? Ano naman, kaya nagininervous ako. Alam mo, pag 2 linggo kang pinag-iintay ng ganito, hindi ko talaga kaya. Hindi nga kaya at taking surprises. Really? But your life has been full of surprises. Oh, yes. Ang daming nangyari sa buhay mo na talagang surprise. Every turn of the wheel, di ba? I am as surprised. Happy birthday. Thank Do you you. feel older or younger than your birthday? Actually, I don't know. Maybe older, hindi naman older, siguro more mature by about 20 years in like this year. Yeah, because of what the experiences I've gone through. But then I feel young because I feel renewed in a way. Okay. Yung 33 years old, kinahihiya mo ba yung 33? Me, no. I've never hidden my age. It was never a problem to me. I'm 33, what can I do? What can you do? And you've done so much in 33 years. Yeah. Was it a good or bad year? Ay, nako. I can't say it's completely bad because I think I've rediscovered this part of me that I lost for the longest time. I can't say it's good because it's, I must say A it's bad full of year. heartache. Oo. Pero sabi mo, may nawala sa'yo during that time. Ilang taon nang nawala sa'yo at ano yung nawala? Hindi naman ilang taon. Ang nawala kasi sa akin, I think, I lost me. You lost you? Ano ibig sabihin nun? There's so many things kasi about me na parang I don't think everybody knows or everybody understands. And it's ang hirap kasi, ang hirap i-describe eh. Ang hirap i-describe. Nobody really knows who I am kasi nobody even, I don't think anybody can ever say nakilala nila ako kasi wala talagang makakilala sa akin kundi ako. Wala nakakilala Anyway, sa'yo? Here, Janice. Dami nawala sa akin na the things that I used to believe in, my individuality, my freedom to be able to say and feel what I want. Nahinto yun? Ninakaw ba sa'yo yun? Hindi naman ninakaw, partly parang ako pang nagbigay eh. Aha. Pinamigay ko eh. Oo. I was the one who took it away. Why'd you take it away? Because I thought it would be the best thing to do. Parang nag-recoil ka, pumasok ka sa shell mo. Hindi, I just wanted to be the best of that person was at the moment. So, yun ang naging thrust ko talaga eh. And I was never lonely doing that. I was not lonely kasi gusto ko lang sabihin na hindi po ako naging malungkot na ginawa ko yun, na naging sinantabi ko yung sarili ko for other people. Hindi ako naging malungkot. Malungkot lang yung naging ending. Pero sabi mo, nag-iba ka. Yung parang hindi ikaw yun. Was there a time that you were not yourself, that you were not Janice as you knew yourself? This past year. Yeah? Yes. Hindi siya past year. This past more than a year. Anong give up mo? My pride. Was that good? Ideally, yes, it should be. Yeah. It should have been. Aha. Pero, hindi siya good. Hindi siya good. Because together with the pride went my self-esteem. Yeah, that's My difficult, self-respect. huh? Self-esteem. That's so difficult. That's so difficult. Self-esteem. Alam mo ba nung bata ka, nung star ka ng Flor de Luna, pinanood kita? I went to your set. Siyempre, I don't remember na. You don't remember. Ano ako noon, nagtuturo pa ako noon.
And I wanted to see kung paano gumawa ng isang drama. So, pinanood kita. Ang napansin ko dun sa dramang yon, parang feel mo yung role. Parang pinagdaanan mo lahat yung hirap ng batang inaapi. Mababaw yung luha mo at that time. Pero bata ka pa noon. Ano yung experiences mo noon that brought life to Flor de Luna? That's a hard question to answer because I was 9 when I started and I was 14 when I left Flor de Luna. Siguro it's my passion talaga eh. Pero Hindi ko nga alam kung para saan eh. Pero di ba sinasabi nga nila na ang mga magagaling na aktres ay nagmumula sa loob yung kanilang emotions, yung kanilang nararamdaman. Pero nasa Flor de Luna ka at 9 years old, siguro nung pinanood kita, pre-teen ka pa noon, o bago ka palang teenager noon, parang ang dali mong maka-emote, ang dali mong maka-relate. Dati mo na ba talagang gustong maging aktres? Bata pa ako, hindi ko alam. Actually, I cannot say that I really wanted to be an actress because I did not really, hindi yun eh. Alam mo, the truth is it's so funny because I say this over and over again because it really is true. What I really wanted to be was a singer. It was really what I wanted to be. I would, tinitape ko yung mga kanta sa radyo. Tapos meron kami isang kwartong maliit na walang gumagamit. I'd go there, I'd close the light, tapos play ko. So, magpa-pretend ako nagko-concert ako. May mga spiel pa ako. Thank you to ganito. So, may mga wave pa akong gano'n. Yung light piniplay ko ng gano'n. Yun talaga ang gusto ko. Pero alam ko na maarte talaga ako nung bata ako. Pag pupunta kami sa lola ko, she had this big mirror in her room. Yung mirror niya, yung talagang sobrang laki. Tapos meron parang pwede kang umupo doon sa dresser niya. Pwede kang pumasok doon, pwede kang umupo doon. Entablado. So every Sunday or every time na pupunta kami sa kanya, magmamadali ako kumain ng lunch. Tapos, pupunta na ako doon sa kwarto. Sasara ko na yung pintuan ng kwarto niya. Upo na ako doon, pupwesto na ako. Haharap ako doon sa mirror. Tapos sumaarte-arte ako, nag-emote ako. Makanta ako, nagdadrama. Gumaganyan-ganyan ako, nagdadrama talaga ako. Sino nag-encourage sa'yo pumasok sa showbiz? Nobody encouraged me to go into show business. Ikaw There was lang? just one time that my dad went to the studio of another network and I was tagging along with him because my dad's in advertising, so he was kind of talking to the people there. And I tagged along. And then I saw that there was an audition going on and I just, malay ko ba? Diba? I never really thought and I don't think my dad ever thought na mangyayari to. So sabi ko, pwede ako mag-join. Genuine naman ako ng tatay ko. Alam mo, they just gave me this script that I read with 2 other people. Basa lang walang emotion, as in basa lang talaga. So, binasa namin. Well, akala ko mawala lang. And that was the beginning. And that was the beginning. Ngayon, 5 na ang anak mo. Meron kang isang anak, si Luigi, who is now in showbiz. Having been a child star and having gone through what you've gone through, do you recommend this for children to go into careers early in their life? Siyempre hindi. Hindi talaga. I mean, galing ako sa pag-aartista, galing ako sa ganyan. I missed out on a lot of things. I missed out, kahit ano pa sabihin ko na my mom and my dad and I tried so hard to make it seem normal as it should have been. It's not. Because as early as that age, you're exposed to a lot of things that sana later in life ka na na-expose. Did you miss out on a childhood? Nawala ba sa'yo yung pagkabata mo? Part of it, yes. So I think I matured early. You know, puyat. At an early age, you're asked to not eat too much. You won't be too big on screen. Di na nga ako tumangkad eh. Hindi naman siguro dahil sa showbiz yun. No, siguro napuyat. Diba? Napuyat. And ano pa? I never experienced having a JS prom. Because of that. Dun yung pagka-showbiz nyo ba, nagbago ba yung mga pananaw mo tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pera, tungkol sa anong pwede kang maging paglaki mo, tungkol sa iba't ibang pananaw? Hindi naman. Kasi kung ano yung gusto kong maging, wala pa rin naman ako talagang definite want or definite ambition at that time eh. And so, nung nag-umpisa na ako mag-artista, I sort of embraced it with talagang I embraced it tight. I enjoyed it. I loved what I did. I still love what I'm doing. Bakit mo give up?
alam mo, I didn't really give it up. Siguro, medyo, naging priority ko talaga pamilya ko. Bakit mo naging priority yung pamilya mo? Because that's how it should be. That's how it should be o yun ang nakita mo? That's how it should be, and that was what I wanted. Because siguro kasi hindi ko naman iisipin yun kung hindi ganun ang kinalakihan ko. But I grew up that way. You know, my mom didn't work, and she gave everything to us. Aha. And that was what I knew was right. Kasi bata pa ako, I have a clear sense of everything that I wanted. Like, it's very clear to me the role of a mother and a housewife. Na okay, pag pwede, tatanggap ako ng job. Okay, there was a time that I had to accept jobs because it was a need. And Kailan? and then, of course, nung nag-uumpisa, Nung nag-uumpisa ka. syempre, may need eh. But when everything was going on smoothly, I had the liberty to not accept jobs kung halimbawa, Ayaw mo. may okasyon. Like, if it was my son's birthday, if it would interfere with my daughter's birthday, my anniversary, my birthday, somebody else's birthday, basta, if it had anything to do with my immediate family, hindi ako talaga. Strong ang commitment mo sa Oo, family. yung pag umuo, kunwari, umuo ako, and then pagising ko nung morning nung taping, may sakit ang anak ko, tatawag ako talaga, kahit na magalit sila sa akin, kahit na ma-blacklist ako doon sa show, papakap ko talaga yon. Kung bigyan kita ng pagkakataon na kumuha ng priorities, ano yung pinaka-importante sa buhay mo? Yung tatlong pinaka-importante sa buhay mo? Now. In your life, sa buong buhay mo? Hindi, but now, this Yes, period, Yes. first would be my children. Second would be me. Me. You. Because I think I deserve to be second this time. Bakit? Nawala ba yung me dun sa listahan mo? Nawala, namove sa pagkalayo-layo. Talaga? Ano yung pangatlo? Ang pangatlo would be my work. Naniniwala ka ba sa Janice dun sa sinasabi nilang ang lahat daw nangyayari sa atin sa buhay ay ginuhit ng tadhana? Oh yes, very much. I've always believed in that. Nothing under the sun is accidental. Celestine prophecy. Yes. Naniniwala ka doon? Yes. Sa palagay mo, lahat na nangyari sa buhay mo ay pinlano? Na walang aksidente, walang pagkakamali? aksidente. Wala talaga. Talagang ginuhit ito? May purpose yan eh. Aha. Siguro, alam mo, for the last year, all I've been doing is thinking, what is the purpose? Oh, what's the purpose? Anong sagot? What has the purpose been, Janice? Maybe to build my character, build my strength, and at the same time, siguro, agad-agad gusto ng Diyos maging strong ako. Has he been successful? Minsan nga, iniisip ko parang, syempre una dyan, what did I do wrong? Then after a while, inisip ko na hindi, kaya ka binibigyan ng ganyan kasi mahal ka ng Diyos. Sana wala naman siya masyadong confidence sa akin para hindi naman masyadong mabigat yung binibigay niya sa akin. But you know, Janice, he's been very successful. I think you're a very strong woman. Happy birthday. At 33, you look 22 and you think like a 60-year-old. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. And that's Janice. Sobrang over. On track.